Kabanata 3, Like. I still couldn't get to ask my father about Hades. Engineer din si Daddy sa VHRB pero hindi basta-bastang field engineer o structural lang. He's on the top and one of the board of directors. That means kapag nalaman niya na may kababalaghan akong ginagawa, may posibilidad na sisantihin niya pa iyon. Naninibog ho ang damdamin ko kagabi bago matulog. Pagdating ng umaga, kumbinsido akong tapusin ang kahibangang sinimulan. That rude construction worker, I may find him attractive, alright, but I have pride. I am not going back after his annoyed and angry remark. I get it. Nakakainis. Minsan na nga lang ako makahanap ng tipo, suplado pa at masama ang ugali. Hindi na nga ako bumalik doon. Kaya lang, dahil malaki ang proyekto na ito ni Daddy at masyadong extra si Mami, nagpasimula siya ng buffet dinner tuwing nasa site si Daddy. Hindi naman para sa lahat ng trabahante, para lang sa naroon sa opisinang kasama niya. That is my way of supporting you, Fidel. I heard her talking sweet to my father. Hindi ka namin nakakasama sa dinner, kaya kami ang bibisita roon at magdadala ng dinner sa'yo. I would believe her sweetness if I didn't remember her every word about flirting and enchanting men. I remember when she prematurely scolded me about men in front of the mirror. I was then 8 years old. Hindi ganoon, Felicia. Don't be rude and too strong in front of boys. Aniya, I only raised a brow in question. Boys like it when girls are innocent and soft, like a sheltered princess, not a vixen. I don't understand, Mommy. Hindi mo dapat sinasagot ng ganoon si Sylvan. Isang party iyon sa isang kaibigan ni Daddy sa Iloilo. It was a grand party and the guests wore extravagant clothes. While my parents were busy talking and socializing, I was busy bossing Reynaldo Lopez around, Arturo's brother, to get me the cake that I want. Sylvan, another boy, went to me and told me to stop bossing the boys around and let them play. Nahuli ako ni Mami na inuutusan si Arturo na tanggalin si Sylvan sa harapan ko. Hiyang-hiya siyang nagsorry sa mga magulang ni Sylvan bago ako hinatak palayo roon at pinangaralan. I want you to be quiet, act softly, and don't boss the boys around. Why? I told you, Feli, boys like girls who are silent and Arturo likes me, Mami. No, Iha. Mas gusto ng boys ng mahinhin at tahimik. Hindi ganyan. Tingnan mo yung si Celine Villegas. She's very quiet, soft, and mysterious. Don't tell those boys how much you are fond of them. Stay quiet with your feelings, Iha. And I saw you kiss Reynaldo. My goodness, don't give your kisses easily. Kumunot lang lalo ang noo ko. Muli, itinuro niya ang mukha ko sa harap ng salamin. You are very beautiful with your hooded eyes, thick arched brows, and long black hair. You already look strong and aggressive. You don't have to be it. I want you to be tame. Hindi ko nga lang alam kung napalaki niya ba ako ayon sa gusto niya. Ngayon ko lang nakuha ang gusto niyang mangyari sa akin at anong disappointment niya kaya kung malamang hanggang ngayon I'm still that same girl. Thank you, honey. You are so sweet. Si Daddy. Kaya nga lang, sa ilang linggo na pabalik-balik si Mami roon, sinasama niya si Atticus. Galing pa ng school si Atticus at siguro'y dahil sa stress at sa mismong atmosphere ng site, nagkasakit ang kapatid ko. Hindi mo na sana dinala si Atticus, Ma'am. Sabi ko habang tinatanaw ang kapatid kong tahimik nang natutulog sa kwarto. Kani-kanina lang nagpapanik na kami dahil hindi siya makahinga at nahimatay pa. Ilang araw na siyang absent. Sa isang malaki at eksklusibong international school pumapasok ang kapatid ko. May nurse na laging nakaantabay at on-call ang doktor kung sakaling may emergency. Mahina ang puso ng kapatid ko at noong baby pa lang ito, sinabihan na kami na hindi siya magtatagal. I am hopeful for my brother though. He is intelligent and positive despite his condition, kaya tingin ko nagkamali ang doktor sa kanyang hinuha. Isa pa, may pera kami at kayang tustusan ang mga gastusin para sa kondisyon niya kaya walang problema. He also wants to go. Napapaos na sinabi ni Mami. I know, but the right thing to do is to not let him have his way. Halos mangaral ako dahil sa pag-aalala sa kapatid. Nilingon ako ni Mami at ilang sandaling nagtagal ang tingin niya sa akin.
Felicia? Umayos si Mami sa pagkakaupo. I responded with my attention on her. Hindi ba may oras ka naman pagkatapos ng school? Nakakapunta ka pa sa daddy mo? Hindi ako sumagot dahil may palagay ako kung saan hahantong ang usapang ito. It's been a month since my first visit. Hindi na ako bumalik dahil sa paninibugho at tampo, pero wala na iyon sa akin ngayon. It's just pride that's keeping me from really going back and the horror to see that man. Ikaw na lang ang bumisita roon kasama ang buffet dinner ng mga kasamahan ng daddy mo. Ako? Yes, saying I can't continue it because I have to take care of Atticus. Ikaw na ang pumunta. Bakit ako? Kahit na medyo nagugustuhan na ang utos ni Mami. Huwag ka lang magkamaling gumala-gala roon sa mga construction worker at hindi kita binibilhan ng mga damit at sapatos na mamahalin para makahalubilo sa mga ganoon. Ma'am! Hindi ko namalayan ang pagtaas ng boses ko. Marami pa sana akong idudugtong kung wala lang kami sa kwarto ng kapatid. I know this is an important support for Fidel, pero pansamantala nga akong hindi makakadalo dahil kay Atticus. You will be there in behalf of me, nothing more. Tuloy-tuloy niyang sinabi. She smiled at me. Bata pa lang ako, sinabihan na ako sa nangyari sa tunay kong mami. Hindi ko alam kung naintindihan ko ba iyon noon, pero hindi ko rin maalala na nakulangan ako sa pagmamahal ng ina. I don't see the difference of having and not having one. Even at a young age, I was a bit detached to mommy. She never tried to win me as a daughter too. And I'm fine with that. My relationship with Florencia Valerio, my stepmother, is just like that of a mentor or an old friend or aunt, even when I call her mommy. It's your father's work, Felicia. May banta sa tono niya. Fine. Hindi niya na ako kailangang bantaan dahil mukhang wala na naman talaga yata akong magagawa kundi ang sumunod. My poor baby Atticus. He wanted so much to visit his dad with me and bring him his dinner, she said dramatically. Nagbuntong hininga ako habang tinitingnan si Mami na hinahaplos ang buhok ng kapatid. At eto ang ate niya. Walang pakialam. I said, fine, Mami! Agap ko. She looked at me with her dagger eyes before getting back to Atticus with gentleness. Kaya wala na rin ako nagawa. Hindi ko man gustong bumalik na, mukhang makakabalik na ako. While my classmates and friends were busy with their day, I was busy thinking about the end of it. Pero syempre, hindi iyon dahil may kita ko si Hades. I will represent Mommy and tell everyone that the food was from her. Galing po kay Mommy yan, sabay ngiti ko. Dire-diretso ako sa opisina ni na Daddy para lang sabihin iyon. Narinig kong nauna na ang hinanda ni Mommy at may isang maliit na buffet stand doon para sa mga naroon. Ang sweet naman ni Mrs. Valerio, Engineer. Puri ng mga kasama ni Daddy roon. Tumawa si Daddy at nilapitan na ang buffet table na nakaayos na bago pa lang ako dumating. Hindi niya na kailangan gawin to, but he sighed, denying his happiness for Mommy's thoughtfulness. I guess it's alright. Ngumiti ako kay Daddy. Kahit na hindi ko gusto si Mommy, hindi ko naman maidi-deny na napapasaya niya si Dad kahit paano, kaya ayos na rin. Nag-aalala lang si Mommy, Dad, sa dinner mo, kaya she's making sure that you have one here. Tinukso at pinuri si Daddy ng mga kasama sa opisina. Nang naging abala na si Daddy sa kwentuhan sa mga kasama, ay nagpasya akong lumabas na muna dahil hindi naman ako makasabay doon. Hindi naman ako pinagbawalan ni Daddy, kaya lang nariyan si Matias sa labas, bumungad sa akin. Aakyat ka po ba sa building, Miss Valerio? Naghanda po ako ng hard hat. May bodyguard smiled at me. Nagtagal tuloy ang masamang tingin ko sa kanya. Hindi ako aakyat. Ano namang gagawin ko roon? Nagpapahangin lang ako rito. Naputol ang sinabi ko nang nakita ang gulat sa itsura ni Matias. Nagkatinginan kaming dalawa. Alam kong pareho kami ng iniisip. Aircon sa loob ng opisina kaya mali pala yung huling rason ko. I only got away because I glared at him as a warning to stop questioning me too much. Minsan, nararamdaman kong medyo mahirap siyang umintindi, but he's really an expert of martial arts and gun shooting, so my dad trusts him.
Hindi ko nga lang alam kung paano ko kakailanganin ng ganoong bodyguard, wala namang banta sa buhay ko o sa aming pamilya. I figured eventually that this might be related to the rumors about the Graciano money, na marami raw pera na habilin si lolo at lola sa akin, na marami raw silang properties na hindi pa naisa sa publiko dahil sa last will ng mga ito. Tuwing tinatanong ko si Daddy, wala naman siyang sinasabi o alam tungkol sa naririnig na usapan. The family lawyer is Mom too, so I guess it was just a myth. Dito ka lang, utos ko at tumulak na. Hindi ako aakyat sa building, no? That's the last thing I would do. I am only here for Mommy's favor and nothing else. Sinulyapan ko ang tamang palapag ng madalas kong akyatan. Matayog na ang building pero kita naman sa kinatatayuan ko iyong palapag. Hindi ko nga lang kita kung sino ang nandoon. Siyempre, masyadong mataas para ma-check. I probably will never check it unless I go. But of course, I won't. What for? I am really just here for my mom's request and nothing more. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Halos maubos na ang isang side ng gusali dahil iniisip na baka sa veranda ng kabilang side ay may makita na. Pero bakit ko nga ba pag-aaksayahan iyon ng panahon? I am really just here for my mom's request and kaya lang napansin ko kaagad ang anyo ng lalaking nakatayo habang may kausap na dalawang trabahante. In awe that I have not seen him since then, pinasadahan ko ng tingin ang kanyang anyo. Dashing in his cleaner clothes, I swallowed hard. Nothing can distract me. I am really just here for my mom's... He looked sideways, and the glorious silhouette of his body made me forget about my vulnerable and garbage pride. Wala nang alikabok sa damit at nag-iba na rin ang kulay ng hard hat. He's wearing a black polo shirt, dark maong pants, and black boots. Naglakad siya kasama ang dalawang kausap. May tinuturo ang kausap sa kung saan habang tumatango siya roon at nagsusulat sa hawak na clipboard. Never minding the workers who noticed my suddenly fast movements, patuloy akong taas noo na naglakad habang nagtatago minsan sa mga bakal at gabundok na lupang hinuhukay galing kung saan. Nawala siya sa paningin ko nang lumiko sa kabilang side. Hindi na napigilan pa, bahagya na akong tumakbo para maabutan siya. Sa suot kong black turtleneck sleeveless top, puting pants at itim na chunky heeled sandals, komportable ako sa pagmamadali at pagtakbo. Mabilis ko ring nilagpasan ang pagliko sa gusali. Nilapitan ko na kanina para mas mabilis ang takbo ko. Laking gulat ko nang siya ang bumungad sa akin. Kung hindi ko pinigilan ng sarili ko, ay baka bumunggo na ako sa dibdib niya. Mabilis kong inayos ang sarili at itinago ang kaunting paghingal. Taas na ako siyang tiningnan at humalukip-kip pa para kunwari walang pakialam na nagkasalubong kami. Good afternoon, Miss Valerio. He said it in a serious tone but his lips twisted as if he's mocking something. Good afternoon, formal kong sinabi. Good to see you again. Nice to see you too, I said, shielding myself with the remnants of my pride. Napadaan ka rito? Nagtaas siya ng kilay. I was just... Nilingon ko ang pinanggalingan. Pagtingin ko, na-realize kong medyo nalayo pala ako sa opisina. May hinatid lang ako sa opisina na pagkain para sa daddy ko at mga kasama niya. Bawi ko dahil napatagal ang sagot. Nang ibalik ko sa kanya ang tingin, ay naabutan ko siyang sinusuyod ang damit ko bago formal na muling binalikan ang mukha. You're not in the proper attire to stroll around the site, he said. I'm not strolling around. I'm here for my dad, nothing more. Bahagya niyang iminuwestra ang likod ko. Parang tahimik na sinasabi na sobrang layo ko na nga sa opisina. I gave him a smug look. He licked his lower lip and I saw a smirk on it before he turned around to get something on a table behind. Suotin mo ito kung ganoon. Hindi na, dahil babalik na ako sa opisina. Ipinatong niya sa ulo ko ang isang hard hat at kahit salungat ang utos ko, hindi siya natinag. He crouched and my heart roared to life at his sudden move. Nilabel niya ang mga mata naming dalawa at saglit akong tinitigan doon. My lips parted and I realized how he is affecting me physically this time.
Ramdam ko iyon sa pagtakbo ng puso ko sa simpleng ginawa. Suotin mo ito kung ganoon, habang pabalik ka. He said, and in one click, the hard hat is on me. Tumawid siya sa pagkakatayo at tinaas ang kilay habang ibinabaling ang mga mata sa clipboard. Caught off guard by that move, I completely forgot about going back. I stood there beside him, looking at him, almost lifeless and in complete awe. Hindi niya ako pinansin. Kitang-kita ko ang titig niya sa clipboard at ang pag-angat niya ng tingin sa building. Seryoso at halos nagkakasalubong ang mga kilay. I saw his Adam's apple move as he swallowed hard and then bent his head again for another note on his clipboard. Pagkatapos ng ilang sandali, binalingan niya ako. I thought you're going back to your father's office. Akala ko rin. I am. Maximizing the remnants of that pride. Hinintay niya akong umalis kaya dinugtungan ko. Later, I croaked. Matagal ang tingin niya sa akin bago siya tumango. Muli ay nagsulat siya ng kung ano sa clipboard. Hindi ko alam kung dahil ba noong malapit kaming nagkatinginan o may iba pang dahilan, pero parang nakalimutan ko lahat ng paninibugho o tampo. Ganoon pa man, I don't like to seem too interested, so I remained looking calm and uncaring. Ang tagal kong hindi nakabalik. Kung hindi lang ako inutusan ni Mami, baka hindi na ako bumalik dito. Sabi ko para malaman niya na ayaw ko naman talagang bumalik. I remember our raw last time. Hindi siya nagsalita. So, I glanced at his clipboard in the hopes to fish for a bit of information, but his movements were fast. You're an engineer? Tanong ko kahit pala isipan pa rin sa akin kung paanong mukhang construction worker ang trabahong ginagawa niya noon. Yes, he said coolly while continuing whatever he's writing about. Hindi siya lumingon kaya I don't exactly have to maintain a straight and serious face. My dad's an engineer too. Pagmamalaki ko. He's a director of VHRV. Nandito lang dahil gustong hands-on sa proyektong ito. He nodded slowly like nothing is worth noting about it. Pero kung matagal na siya nagtatrabaho sa kumpanya, sa ngayon alam niya na kung ano ang kapangyarihan ni Daddy. At kung sa bagay, bata pa siya para maging kahit structural engineer man lang. Kung engineer siya, hula ko kapapasa lang siguro sa board o fresh graduate pa kaya sa mababa muna ang trabaho. Sa laki ng VHRV at sa dami ng engineers nila, malaking bagay na makaabot ka sa structural engineer na rank para sa working class. Si Daddy ay kilala na bilang magaling na civil engineer at may pangalan pa. Bukod pa sa maraming pera kaya hindi kataka-taka na naging director. Anong oras ba matatapos ang trabaho mo? I asked. Mamaya pa. Mabilis niyang sagot. Hindi man lang ako nilingon. So, are you always here, working at this hour? Yes, he said while dotting something on his clipboard before moving on. Sumunod ako. Hindi naman siya lumayo. Lumapit lang ng kaunti sa kanina pang tinitingnang equipment. May nakita akong matandang palapit sa amin. Kumaway ito, nakatawa habang nakatingin kay Hades at sulyap lang ang ginawad sa akin. Oh, engineer! Nandito ka pa pala. Overtime ka? The man said as he came closer to us. Kumunat ang noo ko sabay tingin kay Hades. He glanced at me once before he smiled at the man. May tinatapos lang. Si Hades. Overtime din yata ako mamaya dahil may tatapusin pa ako. Anito sabay tapik sa balikat ni Hades. Hades nodded formally. Bumaling ang lalaki sa akin at ngumiti. Good afternoon, Miss Valerio. Good afternoon po. Bati ko. Sinundan ko ng tingin ang lalaki habang palayo sa amin at may tinatawag na kung sino sa mga trabahanteng nagkukumpulan sa malapit. Nang naiwan na kami ni Hades ay nilingon ko siya. Overtime ka pala? Yeah. He said lazily. Tumango ako. Akala ko naman ganitong oras talaga siya nagtatrabaho. Hindi ba nasabi niya yun? So, bukas, anong oras kang uuwi na? Naku, baka mamaya nasa school pa ako. Uuwi na siya. Pero teka nga lang, nasaan na ba yung pride ko? Damn, I have no pride at all. Overtime din ako bukas. Lumapad ang ngisi ko sa nalaman. Talaga? He looked at me sternly.
Niliitan ko ang ngiti ko pero hindi ko kayang itago. Why? Are you gonna be here tomorrow? I will be! Matapang kong sagot. Mas lalong dumilim ang tingin niya. I smiled sweetly at him, never minding the looming danger in his eyes. Uutusan ako ng mami ko na maghatid ng pagkain kay daddy kaya nandito ulit ako. Florencia Valerio will be glad to know that she can now boss me when it comes to this. You'll be here, right? I just need to confirm it. Tumaas ng bahagya ang isang kilay niya bago muling bumaling sa clipboard at nagsulat. I'm working here, so yes, I'll be here. Pinigilan ko na ang ngiti ko dahil napansin ko ang masyado kong pagiging masayahin. I'm done. Uuwi na ako, he said, wiping away the smile on my face but still happy somehow. Tamang-tama, pabalik na rin ako. Hades shook his head a bit. Nagsimula na siya sa paglalakad pabalik at sumunod naman ako sa kanya. Tahimik ang naging paglalakad namin. Ayoko magtanong ng marami dahil baka masyadong interesado akong pakinggan. Total at nandito na naman siya bukas, marami pa akong panahon para tanungin siya noon. He only nodded coolly and didn't even say goodbye. Lumiko ako at nagpatuloy sa paglalakad. Nilelevel ang pagiging kalmado sa disposisyon niya kahit na gusto kong kumaway-kaway at magpaalam na maayos. Siyempre, ganoon pa rin ang sumunod na araw. Hindi pa umaayos si Atticus kaya ako muli ang bumisita. It's so easy to find Hades now. Just roam around the grounds and you'll see him talking to some of the workers or taking notes of whatever. Nagpaiwan muna ako habang tinitingnan siyang kausap ang mga tauhan. He looked dashing in his simple gray t-shirt, maong, and boots. Ngayon ko lang din napansin ang tangkad niya kahit ikukumpara sa halos kasing edad niya ring site engineer na nakakausap. Hiding behind a pile of angle bars, I waited for him to be free of the man. Nang nilubayan na siya ng mga ito, ay dahan-dahan na akong naglakad palapit. Binagsak ko ang tingin sa daladalang lalagyanan ng pagkain. Ako mismo ang nag-arrange ng mga ilalagay doon para ibigay sa kanya. Of course, it's a way to prove to him that it's true. I'm here to deliver some food for my dad's colleagues in that office. Hi, I said, and then bent to cutely enter his peripheral vision. Nilingon niya ako. I showed him the lunchbox that I prepared for him. Napatingin siya roon. Inalog ko iyon ng kaunti bago tumawid sa pagkakatayo. I'm here for my dad's dinner again. I got you some. Maligaya kong sinabi. Hinarap niya ako. Tapos na akong kumain. Ngumuso ako at tiningnan ang lunchbox na medyo pinag-effortan ko. Nagtaas ako ng kilay sa kanya. Oh, that's too bad. Sabi ko at binaba na ang lunchbox. I did my best for this. Napatingin din siya sa lunchbox na dala ko. Gusto kong magtanong kung ano naman ang merienda niya kaya lang nang nilingon ko ang mga construction workers sa paligid at nakita kong kumakain din naman sila ng tinapay at banana Q, naisip kong iyon na rin siguro ang kinain niya. Akala ko hindi ka pa nakakapag-merienda. Ngumiti na lang ako. He's still watching me. Overtime ka ulit? Dagdag ko. May dumaang construction worker malapit sa amin. Kinakausap ko si Hades pero dahil ayaw ko magdala nitong lunchbox the whole time, bahagya akong lumapit sa trabahante at ipinakita sa kanya ang dala. Sa'yo na to oh, gusto mo? Gulantang ang trabahante sa ginawa ko. Napatingin siya sa lunchbox at agad namang kinuha. Talaga po? Salamat miss! Maligayang sinabi ng trabahante. I smiled. You're welcome. Muli kong hinarap si Hades bilang hudyat na tapos na ang usapan namin noong trabahante kaya lang sa pagkakamangha niya nanatili siya sa gilid ko, nakatitig sa akin. Salamat talaga miss! Ulit niya. I glanced at him and smiled. He was even hesitant to go. Nakaplaster ang ngisi sa kanyang labi. Napawi lang ng bahagyang tumingin sa kasama ko. I just want to ask, Miss Valerio, bakit ka ba narito? Pumarmal at bumaba palalo ang boses ni Hades nang harapin ko ulit. Astonished at his dark and more serious expression, it's a miracle I was able to answer him with a decent reason. Nandito nga ako para maghatid noong pagkain para sa opisina ni Daddy. Your dad's office is far from here, Miss Valerio. Mas kritikal niyang tanong.
Tinawanan ko na lang ang kaba. Bakit? Masama bang lumapit dito? Yes, it is not a place for you. Delikado ang lugar na ito. Hindi ka dapat nandito. You can stay in your father's office until he's done and you're done with what you're expected to do. You shouldn't be here. But why are you here? Kahit formal ang pagkakasabi niya, bahagya akong nakitaan iyon ng iritasyon. Tinikom ko ang bibig at unti-unting tumubo ang nguso. So much for mommy's rule about how I should be as a girl. I kinda like you. Marahan kong sinabi bago unti-unting humiti.